Mga mahal kong kaibigan, mga kaklasmate ko noon, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kakilala ko sa Facebook, maraming salamat po sa inyong paglaan ng minuto upang mapakinggan ang mga salita ng Panginoon na makita sa Romans chapter 5 verse 8 and 9. Ito po ang sinasabi ng Tagalog version. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Lalong maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ano po ang puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos ay ang galit po niya sa kasalanan na dahil noon may kaparusahan, at ito ay ang tinatawag pangalawang kamatayan, ang second death, which is in the lake of fire. But ito po ang good news. Ang tao ngayon po ay mapawalang sala. Bakit? Dahil sa kanyang pag-ibig. Ang tao sa korte, kung mapatunayan na siya ay may kasalanan, tiyak siya ay maparusahan. Kahit ang taong yun manghingi pa ng tawad, mapawalang sala ba siya sa pamamagitan ng pagsabi niya, paghingi niyang tawad, sa paghingi niya ng tawad, mapawalang sala ba siya? Di ba hindi? Pero ang good news para sa atin, tayo kahit makasalanan, mayroon po tayong kaparusahan, death sentence, eternal death sentence. Walang katapusan doon sa infierno. Pero ang magandang balita is that siya mismo ang humingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Siya mismo. Na-remember niyo nang ang Panginoon, when He was there, hanging on the cross, before He died, He prayed to His Father, Father, forgive them, for they know not what they do. Siya ang nanghingi ng tawad para sa atin. According to this verse, Isaiah chapter 53, inako niya ang mga kamakasalanan at idinalangin na sila ay patawarin. Imagine that. Siya mismo ang humingi ng kapatawaran para sa atin. At hindi lang, siya mismo ang nagbayad sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Bakit? Dahil pinatunayan niya na ikaw ay mahal niya. Ako ay mahal niya. Gusto po niya tayong maligtas. Kaya binigyan niya tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Kailan po? Sinabi po niya, ngayon. Ikaw mapawalang sala ngayon. Kaya nga, tiyak ang kaligtasan. Bakit? Una, siya mismo ang humingi ng kapatawaran sa atin. Pangalawa, siya ang nagbayad nito sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Binayaran po ng ating Panginoon, namatay po siya. According to Romans 6:23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Doon po sa dagat-dagatang apoy. Pero binayaran po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang dugo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaligtasan. So, bakit po may tiyak na kaligtasan, ikaw at ako? Una, siya po ang humingi ng kapatawaran para sa ating kasalanan. Pangalawa, siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Imagine that. I'm going to read to you Isaiah chapter 53. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos di na makilala kung siya ay tao. Ganyan tayo, kamahal ng ating Panginoon na hindi na makilala. Grabe ang pagkabugbog sa kanya before siya pinatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. According to the words of God. Siya ay binugbog at pinahirapan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan.
pinatay po siya. Hindi lang po siya nanghingi ng kapatawaran na tayo ay dapat, na sana tayo ay mapatawad. Siya mismo ang nanghingi ng kapatawaran at binayaran po niya ito doon sa cross, sa magitan ng kanyang dugo. Romans chapter 3 verse 25, siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa magitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Dahil sa kanyang dugo, mapatawad ang kasalanan sa lahat ng sumampalataya. Nanampalataya ka ba? Ang ating kaligtasan na hindi nagmumula sa atin. Isa itong regalo sa Diyos. Nanghingi siya ng tawad upang mapatawad ka. Binayaran po niya ito sa cross. Ang dugo po niya ang ibinayad upang ikaw ay mapatawad at mapawalang sala. At ito po ang good news, magandang balita. Kailan po ikaw makatiyak sa iyong kaligtasan? Ngayon. Babasahin ko po ulit. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay mapawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya ito ay tiyak na kaligtasan. Bakit? Dahil mapawalang sala ka. Kailan? Ngayon. Kung ikaw ay may pananampalataya. Tiyak na maliligtas ikaw sa puot ng Diyos. Dahil siya mismo ang nanghingi ng kapatawaran, nagbayad sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Dahil sa kanyang dugo, sa iyong pananampalataya, ikaw ay mapatawad at ikaw ay mapawalang sala. Kaya tiyak ang iyong kaligtasan. Kailan po? Ngayon. Now is the day of salvation. Tiyak ang kaligtasan. Nakakatiyak ka na ba sa iyong kaligtasan? Ngayon na buhay ka pa? Be very sure. You can make it sure sa pamagitan ng iyong pananampalataya. May God bless you and thank you for listening. God bless.